Patabi-tabi po sa kaba ang magkapitbahay na sina Ray at Lino. Habang tinitibag kasi nila ang isang punso sa bakanteng loteng ito sa Pampanga, tingnan nyo mga idol. meron silang natamaan. Ano to? Matigas po siya, kaya sabi ko ano to, tinutuloy-tuloy ko. Plastic? Hindi nuno, Nakita ko nga po na may nakabalot. kundi isang itim na lagayan. Sabi ko, ano kayang laman nito? Kuya! Barya! At nung buksan nila ito, Dito nga, tingnan mo nga. Tangin na ginggit. Wala nakakita. tumambat sa kanila ang mga laman nitong lumang mga barya. Nasyak ako. Dami? Mga dating piso ma'am, yung mga malalaki po siya. First time po ma'am, talaga, ng mga coins na po yun. Box? Ano yung box? Sa isang punso, may nahukay naman silang parang jewelry box. Ano yan, gold? Ano yan? May susi. Hinala ni Nalino, bigay raw ito ng kanilang mga kaibigan. Mayroong diwindi na ano talaga yung laman. Maaring binigay nila sa amin yun. Baka ito na yung sagot sa kahirapan. Baka yun na yung swerte namin. Box? Ano yan, box? Paanong sa punso may tumubo at nahukay na alahas at barya? Ano yan, gold? Karamihan sa mga baryang nahukay ni na Ray at Lino, mga lumang piso mula taong 1972 at 1974 na taglay ang mukha ni Dr. Jose Rizal. Meron ding mga lumang 2 pisong barya mula dekada 90 na may nakaimprentang mukha naman ng ama ng himagsikan, si Gat Andres Bonifacio. Meron ding ilang piraso ng quarter at half US dollar coins mula naman noong dekada 70. Ito, papakita namin sa inyo kung anong laman ito. Yan mga idol. Dahil sa kanilang nadiskubre, kinutuban sina Ray at Lino na baka sa ibang punso sa parehong bakanting lote may nakabaon pang ibang yaman. Kaya tinibag din nila ang iba rito. Siguro 3 dipa, 4 na dipa yung distansya nun. Box? Ano yan, box? At hindi sila nadismaya. Sa ilalim kasi ng pangalawang punso, may nahanap uli silang kahon. At mas lalo raw kuminang ang kanilang mga mata sa laman nito. Ano yan, gold? Ganti ka din 2 kwintas at isa rito, perlas. Yung kwintas na perlas. Tapos yung isa naman, parang gold-plated na kwintas. Barya man ang nahukay ni Nalino sa unang punso. Sa ikalawa, tila sila'y naka-jackpot. Dito sa perlas talaga ako umaasa. Research ko nga po, marami pong nagsabi na may halaga daw. Siyempre po, nagulat. Na-excite po ako kasi kung sakali man po may mga value po yung nahukay nila, siyempre, baka yayaman na po kami. Meron pa kaya itong halaga? Sina Ray at Lino, dating magkatrabaho sa isang pest control company. Mababa yung sahod. Kulang na kulang po talaga, lalo na nangupahan ka. Kalaunan, nag-resign sila at sumideline na lang sa pag-alok ng sarili nilang pest control services. Ayan, ayun mga idol, oh. Yun yung queen box niya talaga mga idol. Kinukunta kami magpapalis ng punso, saan mang lugar sila. Pag dito sa Pampanga, 2.5 po talaga. Pero pag out of town na, maging 3.5. Bawat punso ko yan. Kasi di basta-basta maghukay ka ng punso. Kinakausap ko rin na kung nandyan man kayo, kung may diwindi man dito sa punso na to, pwedeng umalis muna kayo. Kailangan namin tong tibagin dahil inutusan kami ng may-ari. Mga idol, panibagong hukay. So ano pang inaantay natin? Tira na! At para kumita ng extra, ivlinag na rin nila ang ginagawa nilang paghuhukay at pagtatanggal ng mga punso. Ganyan lang maghukay mga idol. Kahit sanay na sa trabaho, aminadong natatakot pa rin sila.
Kasi meron daw po talagang nakatira. Kapag hindi raw kasi sila pinahintulutan ng di umano maliliit nilang kaibigan, baka raw sila ang paghigantihan. Gaya sa sinapit ng isa raw nilang kliyente. Hindi pa kami nag-video call, ginalaw na pala niya, ma'am. Namagay yung paa niya, ma'am, sa kakamay. Nagpagamot siya sa albularyo. Ayun, pinakatay siya ng baboy. Inalay doon sa ma'am, punso. Tapos. Pero dahil naging mabait naman daw sina Lino at Ray sa di umano mga nuno. Darya! Ano yan, Gold? Naniwala ako na yung nahukay namin, bigay talaga sa amin yan. At mabait yung diwindi na andun sa punso na yun. Marami na namang magpapahukay ngayon kasi liparan. Sa kanilang videos, makikita ang unti-unti nilang pagtibag sa mga punso hanggang sa matamaan nila ang mga barya. Plastic! At kahon ng alahas na parang nakadikit sa lupa. Ano yan? Kuya! Gayunpaman, meron pa ring ibang nagdududa. Ano yan? May susi. Planted. Hindi ako naniniwala dyan. Yung plastic pa lang parang bago pa. Kailan pa niyo yan nilagay dyan? Hindi po talaga tinanim at makita naman sa video yun. Yun yung totoo. Totoong tinibag namin yan talaga. Kung sakaling may value yun, ma'am, sabi ko, babalikan po talaga namin at mag-alay kami doon. Sa aming pagtatanong-tanong sa barangay tungkol sa bakanteng lote, meron silang nadiskubre. Dati kasi dito, naging kampo ng mga Hapon. Marami raw talagang nakikitang maligno, duwende. Paanong sa punso may nahukay na barya at alahas? Ano yan? Bigay nga ba ito ng kanilang mga tinatawag na kaibigan? Na-curious ako kaagad dun sa pearls. Parang matagal na siyang nakabaon. Hukayin natin ang kasagutan sa aming pagbabalik. Ano yan? Darya! Ano yan, Gold? Ganti ka din ah. Mga lumang barya, pati na mga alahas, na hukay sa mga punso sa isang bakanting lote sa Pampanga. Kuya! Darya! Ano yan, Gold? Ganti ka din ah. Ano yan? May susi. Nasyak ako, sabi ko, ano ko yung laman nito? May bracelet, may kwintas na perlas. Tapos yung isa naman, parang gold-plated na kwintas. Mga dating piso, ma'am, yung mga malalaki po siya. First time po, ma'am, talaga, ng mga coins na po yun. Kung sakali man po may mga value po yung nahukay nila, syempre, baka yayaman na po kami. Noon pa man daw, may parang bantay na roon. Marami raw talagang nakikitang maligno, duwende. Mayroong diwindi na ano talaga yung laman. Maaring binigay nila sa amin yun. Darya! Ano yan, Gold? Meron tayong konsepto na yung ginagawa ko ay merong epekto sa aking kapaligiran at meron siyang ibabalik sa akin. Yung paniniwalang iyon ay nakaugat doon sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sumasalalay tayo dun sa mga hindi natin nakikita na ang tingin natin ay makapangyarihan. Nakausap ng aming team ang may-ari ng bakanteng lote kung saan nahukay ang mga barya at alahas. Pero tumanggi itong magpa-interview. Lalo't hindi raw nagpaalam sina Lino na tibagin ang mga punso sa kanilang lupa. Nagbabawal talaga yung pumasok ka ng walang pahintulot. Kaya kami napadpad sa lugar doon, ma'am, dahil nung 4 to 5 years ago, may kliyente kami doon. Tapos may punso sa kabila. Kala namin, isa lang yung may-ari. Hindi po namin sinadya talaga na maging trespassing po talaga doon, ma'am. Akala kasi namin isa lang talaga. Akala namin yung may-ari yun din po yung nagpahukay sa amin sa bakod na yun. Pero paanong sa punso may tila yamang nahukay? Ano yan, Gold? Ganti ka din ah. Ano yan? May susi. Dami? Ang lote kasi naging tapunan ng mga basura. So, yung nakitang barya doon, tsaka yung mga last, baka tinapon na lang.
kasi wala nang nakatira. Ang punso ay kadalasan bahay ng anay o langgam o di kaya ng mga daga. It's possible, andun na naitapon yung mga jewelries tsaka mga barya. And then later on, may termite colony na nagbuo doon ng kanilang mound. Kaya nasa ilalim ito. Samantala, ang mga nahukay na barya at perlas, ipinasuri namin sa antique collector na expert din sa coins at alahas na si Kyle. When I checked the pearls, nakita ko plastic agad. Nanghinayang ako kasi it was the only one na I really thought may chance na may value. Yung isang kwintas naman, which is what I thought was gold or silver, looks aluminum to me. Walang halaga yung mga nakita ko dito na jewelry at yung mga coins. Yung 1972 and 1974, sa amin, sa mga collectors, ang value niyan dun sa piso ay piso lang din. Wala siyang collector's value. Okay lang naman sa amin. Wala kaming magagawa. Tanggap po namin kasi nahukay lang din naman po namin sa ibang lupa yan. Ano yan, box? Ano yan, gold? Ganti ka din ah. Hindi lahat ng yaman nakabaon dahil ang totoong kayamanan nasa lupa man o wala, kayang hukayin sa sariling sipag.